back to my YouTube channel! Sana nagustuhan niyo po yung bagong intro ko. Actually, first ever intro ko siya. Sa buong YouTube career ko, ngayon lang ako nagka-intro. Ang galing. Actually, na-shoot ko na siya bago pa ako mag-2M, pero ngayon lang ako nagka-time na i-insert siya sa vlog ko dahil nga sa mga nangyayari. Ngayon na lang ulit ako nakapag-upload ng tuloy-tuloy. Pero sana nagustuhan nyo, yun yung lagi nyong makikita every time na may upload ako ng vlog. Hindi naman yun yung pag-uusapan natin ngayon. Siningit ko lang yung intro dahil tuwang-tuwa ako. But anyway, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang house design reveal ng bago naming bahay. So sa mga hindi po nakakaalam at sa mga bago sa channel ko, nagpapatayo po ako ng bahay at nasupport na kayo ng i-reveal ko na yung design. So kung di nyo po napapanood yung dati kong vlog, yung unfinished house tour, ata yung title nun. Lalagay ko yung link sa description box below para lang may idea kayo. Pero itong video na to, pag-uusapan na natin at i-reveal ko na sa inyo yung design ng bahay. So yung papakita ko lang dito is yung exterior ng house, konting interior, tsaka isasama ko na rin yung pool. So, hindi ko pa isasama dito yung mga ibang parts ng bahay, yung mga kwarto, at yung kwarto ko, oh my gosh, sobrang na-excite pa rin ako. Meron na, may design na, pero isasave ko yun for another video. Sobrang na-excite na rin ako i-reveal sa inyo yung design na yun. Pero dahil nga, sa house muna tayo, yun na muna yung pag-uusapan natin today. By the way guys, bago tayo mag-start, i-announce ko na rin pala kung sino yung nanalo sa last giveaway ko sa dulo na ng video. So sa mga interesado lang sa giveaway, pwede nyo naman i-skip yung video. Okay, so start na tayo ng house design reveal. Let's go! Oh my gosh! Alam ko yung iba nakita na to sa isang site, pero ang galing nyo kasi medyo mahirap hanapin yung site na yun at nahanap nila, pati interior ng bahay namin. Pero, yung nakita nyo, hindi pa final yun. Actually, itong papakita ko din naman sa inyo, hindi pa naman to yung bawat detail siguro is masusunod. Kasi di ba may mga times na, ay, sa personal pala, mas okay tong ganitong klaseng furniture. Ay, mas maganda pala kung ganito, mas maganda pala kung ganyan. So, hindi pa ito yung final, pero we're hoping na ito. Siyempre, dahil na-approve na namin, pero depende pa rin. Okay, so let's start na sa exterior ng bahay. At disclaimer lang guys, hindi ako magaling talaga mag-describe ng mga bagay-bagay. Hindi po ako architect or engineer or interior designer. I'm so sorry kung hindi ko mabibigay sa inyo yung complete details ng house, but I'm gonna try my best to explain, actually to state the obvious lang. Kasi hindi nga ako ganun ka-artsy. So sa itsura, sa outcome ng house, actually all thanks lang yan sa family ko. Mas gumagana yung creative juices nila. Tsaka syempre ng Flores Builders. Sila yung napili namin construction company to build our house. And this house, ang tagal mag-design reveal. Hindi, i-explain na para puro design na lang tayo mamaya. Kasi yung iba nalilito, akala nila ito na yung house ko. Hindi, actually for my parents. May room naman kami kasi hindi naman kami bubukod pa. Kasi kung ako ang papipiliin ng house, hindi... May school bus ba ngayon? Alam kong sobrang sarap tumira sa ganong klaseng place, pero mas gusto ko yung may city lights. Ewan ko, iba-iba siguro tayo ng type, pero mas gusto ko yung busy na streets, may city lights, buhay. Tapos siguro kung magkakaroon ako ng bahay na may magandang view na puro nature lang, ganon. Siguro rest house yun. O diba? Ang dami ng plano. Ipon-ipon muna tayo. So, ito yung itsura niya kapag daylight. So, ayan na siya. Actually, tinanong ko yung Flores Builders kung paano ba nila ma-describe yung bahay. May pagka-modern siya pero not completely modern. May pagka-contemporary. Paano ba? Paano ko po ba sasabihin yung description ng house? So, ito yung sinabi sa akin ng Flores Builders. So, sabi nila, it's a contemporary tropical sanctuary. I know it's kinda long, pero yun talaga yung pinaka nagde-describe sa house. Wood and earth accents na may combination ng modern lines. Kaya ako sinasabi sa inyo kung not sure if modern siya kasi hindi siya super modern na na-imagine ko. Kaya nga yung binigay sa akin na description is perfect na perfect talaga dahil yun yung mga gusto kong sabihin. And then, ito yung itsura niya kapag gabi. So, ayan. Ito napapansin nyo rin, puro glass. Wala, tuwing nakakakita kami ng bahay na puro glass, kaming family, nagagandahan talaga kami. And right now, we have 5 cars, so we made sure na kasya yung 5 yun dito. Kasya pa naman kapag may bisitang dadating. Kasi yun din yung nagiging problema ngayon sa townhouse namin. Walang napagpaparkan yung mga bisita namin, so we made sure na kasya yun. Ito yung kapag nakaharap ka, ito yung nasa kanan mo. So, ito yung side na yun. As you can see, puro glass talaga siya. Gusto namin mukhang maaliwalas talaga yung bahay since ang aliwalas ng pinagtayuan namin.
So, ito yung tsura niya kapag gabi. Ito yung sa left side kapag nakaharap ka sa bahay. Ito siya kapag gabi. Swear guys, ang lamig dito kapag gabi. Parang sa Tagaytay. So, ito yung another angle ng side na yun. At sumisilip na yung pool. So, ang error lang dito sa design na to is wala to. Itong black na part. Kasi obstruction of view na yan eh. Parang maharangan yung view. Kasi ang peg namin sa pool is infinity pool. So, wala yan. Wala yung part na yun. Deadmahin nyo lang yan. So, yan siya kapag gabi. Next, papakita ko na sa inyo is yung konting interior ng bahay. Konti lang. Pasilip lang. So, this is the main living room. At nakikita nyo na sumisilip na dyan yung dining table namin. So, we're still thinking if kukunin namin yung pang 10 tao or pang 12. So, nagdedebate pa kami doon. For sure, hindi pa to yung final. Dahil nga, katulad ng sinabi ko kanina sa intro, baka kami magbago. Mas magsuha namin to in person or depende talaga. Pero this is the peg. Very light, modern siya, pero alam mo yung akma pa rin siya sa nature. So, may mga accent siya ng woods. Para automatic connected na siya sa nature. Dahil yung view na to, kapag nakaupo ka here, ang view mo na niyan is yung mountains and yung pool. Ito yung kitchen na for sure mababago dahil si Kuya Robby ang in charge sa kitchen. Siya ang nakakaalam. Dahil nga chef siya, alam niya yung mga magagandang appliances na dapat gamitin. Mga aso na dapat pinapatahimik kasi nag-vlog. So yung next na papakita ko sa inyo, this is my favorite part of the house. Actually, collaboration to with Jessie De Leon. She's a good friend of mine. For sure, you know her, lalo na yung mga volleyball fans dyan. She's an athlete and an architect. So, I made a collaboration with her na siya gagawa ng pool namin, ng room ko, walk-in closet ko, and my studio. Sobrang talented itong babaeng to. I am not even kidding. Check out her Instagram, her YouTube, and her Facebook. Walang bias yun dahil kaibigan ko, pero pag nakita niyo yung pool, you'll know why. Actually, kapag nakita niyo yung room ko, tsaka yung walk-in closet, mapapahanga kay Jessie. Ang galing niya talaga. Ito, yung itsura ng pool kapag gabi. That's our pool. Sobrang kinikilig ako. Kung gusto niyo ng mas detailed na explanation, you guys can check out Jessie's YouTube channel. I'm not sure if ma-upload niya na yun ngayon, pero abangan niyo na lang sa YouTube channel niya if you guys want more detailed video dahil siya naman ang nag-design itong pool na to. Meron siyang wide landing. And pinakita niyo, meron siyang sunken lounge. So, ayan. Ang sarap tumambay dito, guys, kapag gabi. Yung stars, oh my God, yung hangin. Sobrang sarap talaga dito. Ang hindi lang nagtugma, kasi diba iba ang gumawa ng house namin sa gumawa ng pool. Kung nakikita niyo yung pinakita ko sa inyo kanina, hindi yun yung design. So, doon na sila hindi nag-usap. So, dito magkakaroon din kami ng tambayan. Feeling ko dyan namin ilalagay yung mga griller. Bibigyan ko kayo ng ibang angle. Ito siya, paggabi na, sobrang ganda, sobrang dreamy. Kahit na sabihin mong hindi to yung real picture, pero ganito talaga yung view. Ito yung tsura niya pag daylight. So yung slope niya, 4 feet to 5.5 feet. So yung height ko, 5'4", so 5.5 yung pinakamalalim. Ni-request ko talaga yung 4 feet kasi ni-request ng mom ko. Kasi yung mom ko, hindi talaga siya sanay lumangoy at takot siya. Pero gusto niya pa rin daw mag-swim. So, yung pinakamababa namin is 4 feet. So, kung makikita niyo ito, infinity edge detail. Gusto namin maging infinity pool. Katulad nga sinabi ko nung una, ayaw namin na may harang sa view. Gusto namin tuloy-tuloy lang lahat. Dito sa gilid, ito, waterfall effect yan. Pati dito, sa side na to, waterfall effect yan. Diyan bububos yung water. And then, itong garden, open yan. Actually, dito na magsitakbuhan yung mga aso, mga ganyan. So, pwede rin tumambay dito. Kaso nga, yung view is nandito sa taas. Pero we are so happy na makakalaro na sa mas malaking place yung mga aso namin. Dahil ang laki ng aso namin at feeling namin na stuck sila dito sa townhouse. Alam niyo naman yung townhouse, pataas lang siya. Hindi siya yung wide at wala kaming backyard para maglaro dun yung mga aso namin. So, sobrang deserve nila to. And ito yung another angle na sobrang favorite ko. We made sure na nandito yung mga upuan para syempre, kita-kita mo na yung view. Ito yung pinapeg namin na walang harang sa view. Dapat wala. Yung sliding door namin, dapat
full glass lang talaga. Actually, yun pa lang yung ipapakita ko. Our house pala is 908 square meters. I'm not sure lang sa exact floor area. Parang nasa 700 plus ata. I'm not sure. I'm sorry. Yun na, sobrang saya ko. Pag nagustuhan ng parents ko, yun na naman ang mahalaga sa akin. I can't wait to move out. I'm not sure kung anong buwan, pero hopefully May, para doon ko na ma-celebrate yung birthday ko. Pero, tingnan natin, dahil nga nagka-pandemic, tumagal yung excitement namin. So far, pag nakita niyo yung house ngayon, yung update ng house, alam mo yon, iba na siya compare sa pagkapunta ko noon. Parang every time na nag-visit ako, may progress talaga. So, ito na guys! I-announce ko na po ang winner ng giveaway. Reading all of your comments, sobrang lahat naman deserve manalo. I'm really sorry para sa mga taong may mga pinagdadaanan. Sobrang dami ko nabasang sad stories about sa mga pinagdadaanan nila. Pero I just want to let you guys know na lahat ng yan, kayang-kaya nyo yan. Lagi nyo lang samahan ng dasal ang bawat decisions nyo in life. Lahat ng problems nyo, ilapit nyo kay God. And I believe na makakayanan nyo yan lahat ng challenges na yan. First winner natin, ito ang mananalo ng rose gold na MacBook Air. Liza May Sarona. So the other winner is Dranrep Trinidad. Please wait for my email. Huwag po kayong sasagot na galing sa ibang email. Ako po mismo ang personal na kakontak sa inyo. Gamit yung email ko. Please make sure to double check the email na kung sino nag-send sa inyo para hindi kayo ma-scam. And congratulations sa inyong dalawa. You both deserve it. So, yun na guys. Yun na yung mga nanalo. Thank you pa rin sa lahat ng mga nag-join sa giveaway. Don't worry kung hindi kayo nanalo dahil marami pa akong ipapag-giveaway soon. Stay put lang kayo dyan, okay? I got you guys. And I just want to thank my admins for helping me out dahil ilang comments ba yun? Oh my gosh, hindi na siya nag-reload. Nasa 100,000 comments na siya. Kaya nagpatulong talaga ako sa family ko at sa admins ko. Nagbigay sila sa akin ng shortlist. Meron din ako sarili kong shortlist at pinagsama-sama ko yung lahat para mapili yung dalawang winner. So, congratulations ulit kay Liza May and kay Dranrep. Sana mag-aral kayo ng mabuti. Mag-thank you kayo kay Lord. Siyempre, hindi mangyayari ito kung hindi dahil sa Kanya. Sana hindi kayo magbabago. Talagaan yung mabuti. Yung blessing ni Lord. So, ayun na. Dito na po nagtatapos ang video ko. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye! Layo ng camera!